Ria, palagi mo tatandaan na lahat tayo may kakayahang maghilam ng sarili nating sugat. Lahat tayo may kakayahang lumungoy. Lahat tayo may kakayahang bumangon sa tuwing nadadapa, pero minsan, may mga sugat na hindi natin kayang hilumin na mag-isa. May pagkakataong kailangan mo ng iba para sikipin ka, at may mga panahong kailangan mo ng iba para alalayan ka. Marahang hinawakan ng aking parehong kamay hanggang sa maramdaman ko ang unti-unting pagkikipit ng kapit niya doon. At salamat sa maikling panahong nakilala at nakasama kita, Tria. Hindi mo man alam pero sinagip mo rin ako. Kahit pansamantala ikaw naging kanlungan ko. Aniya sa nanginginig na boses. Kinagat ko ang paibabang labi para pigilan ang hikbi. Pero na makita ko ang pagpatak ng luha niya sa kanyang mga mata, di ko na rin napigilan pa ang sariling umiyak. Hinapit niya ako papalapit sa kanya upang yakapin na mahigpit. Tahimik kaming lumuluha sa balikat ng isa't isa hanggang umabot sa puntong kailangan na nga namin kumawala. Kahit nanginig pang labi, binigyan ko siya ng isang sinserong ngiti. Ngumiti rin siya sa akin pabalik at tinaabot ng aking pisngi para punasan ang pisnging nabasa ng luha. Sumama ka na sa kanya, Tria. Piliin mo ko anong tama't nakabubuti. He whispered and I nodded my head like a kid. Pero kapag umalis kayo, sana wala ako. Pasensya na pero hindi ko kakayanin kung makikita ko kayong naglalakad palayo. He hugged me again for the last time and kissed my forehead. Pagkatapos noon, nagpa siya na kaming pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga na. Dumiretso siya sa kwarto at ako'y maingat na nahiga sa tabi ni Asher na mahimbing na natutulog. My heart felt heavy and light at the same time. Masaya ako na magkaroon ako ng tsansang makausap ng masinsinan si Elias. Malungkot din dahil sa hiling niyang wag mong papaalam sa kanya sa mismong araw ng pag-alis namin. Pero nirerespeto ko ang desisyon niya. Kung masakit sa akin, alam kong mas masakit para sa kanya. At di naman dito magtatapos ang lahat, hindi ba? Umalis naman kami, mananatili pa rin kami magkaibigan. Bibisitahin pa rin naman siya at hindi ko hahayaan na makalimutan ni Asher na minsan sa buhay namin dalawa, may isang lalaking tumayo para sa kanya para maging ama. Iyon ang papapolgi niya. Carlos left the next morning. Dumaan muna ng bahay para formal na magpaalam. Di naman siya magtatagal sa Maynila pero hirap na hirap siyang umalis. Nangilid ang luha niyang sumakay ng bangka at di kami nilubayan ng titig hanggang mawala na siya sa paningin namin ni Asher. Nag-ausap na rin sila ni Elias. Lalaki sa lalaki at masaya ako naging positibo ang resulta niyon. Hindi ko muna sasabihin sa lahat na babalikan na rito sa Maynila. I would invite them for a simple dinner lang kunwari, he said smirking from the other line. 3 araw na buhat nang umalis siya at magka-FaceTime kaming dalawa ngayong gabi. Hindi ba sila magdududa? He shrugged his shoulders. Nope, we used to do that occasionally since he left and Aya died. Humina ang kanyang boses nang banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid. Merong dumaang lungkot at pangulila sa kanyang mga mata na pinilit niyang itago sa pamamagitan ng isang tipid ng ngiti. Basta, just leave it to me, okay? I'll make sure na kumpleto lahat na mahalagang tao sa buhay mo pagbalik mo. I smiled at him and nodded. Thank you, Carlos. Welcome, anything for you. He smiled back. I love you. Natigilan ako at di agad nakapagsalita. Kapag ko ay bumuntong hininga ako at nakipagtitigan sa kanya na may halong pagbabanta. Carlos, sa pag-usapan na natin to, hindi ba? Hey, don't pressure yourself. Naalerto siya at inayos ng mabuti ang anggulo ng kamera. Ngayon malinaw nakita sa kanyang mukha. Nakasandal siya sa headboard ng kama. Walang suot na pang itaas kaya malaya ko nakakita ang tikas ng kanyang dibdib at mga braso. He also grew some stubbles that made him more mature yet hot at the same time. Ngunit syempre hindi ko sasabihin sa kanya yon. Baka mas lalong lumaki ang kanyang 2 ulo. Tuwang-tuwa pa naman siya kapag pinupuri. Bakit mo ba kasi sinabi yun? Binibigla mo ko eh. I rolled my eyes and he let out a giggle. That's what I'm feeling, Arya. I am not expecting to say those words back. Hindi kita pinipressure. You could take all your time to assess and love yourself more. He explained. But yeah, sorry. If it made you pressured and uncomfortable, I'll be careful with my words next time. Apologies, my woman. He added and bowed his head a little. Natawa na lang ako at inilingan ko siya. O sige na nga. Sorry rin kung napakaraming boundaries ang sinaset ko sa pagitan natin. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, ayoko madaliin ang bagay na to. Okay na rin naman siguro magkaibigan muna tayo sa ngayon. You don't have to say sorry, Arya. I'm not expecting to say those words back. Hindi kita pinipressure. You could take all your time to assess and love yourself more. He explained. But yeah, sorry if it made you pressured and uncomfortable. I'll be careful with my words next time. Apologies, my woman. He added and bowed his head a little.
Natawa na lamang ako at tinilingan ko siya. O sige na nga, sorry rin kung napakaraming boundaries ang siniset ko sa pagitan natin. Kagaya nga ng sabi ko, ayokong madaliin ang bagay na to. Okay na rin naman siguro na magkaibigan muna tayo sa ngayon. You don't have to say sorry, Arya. I understand. Kilindatan niya ako at kahit nasa kabilang linya pakiramdam ko, tumatagos talaga iyon papunta sa akin. By the way, meron nga palang pinabibigay sa akin si Elias ng mga photo albums. Ang sabi niya nandun daw lahat ng pictures simula na nagbubuntis ka hanggang daw sa 3rd birthday ni Asher. I couldn't wait to open it. Pagkukwento niya. Nahihimigan niya ang excitement sa kanyang boses. Dala mo ba? Bakit hindi mo patingnan? I asked. He licked his lower lip and brushed the syrup using his fingers. Well, as much as I want to, mas gusto kong tingnan yon kapag kasama ko kayo ng anak natin. Pinigilan ko ang sariling mapangiti ng malawak. Mabuti naman, magkasundo kayo, no? Akala ko nung una magsusuntukan at mag-aagawan pa kayo eh. Humalaka ako at pabiro naman siyang umirap. Wow! Confident much? Ganda yarn? Natigilan ako sa pagtawa at kukurap-kurap na tumitig sa kanya. Saan mo natutuhan yan? I just heard that from Louie. Why, is it wrong? Nakangawi niyang tugon. Umiling ako at kinagat ng pang ibabang labi. Tama naman, nagulat lang ako. Isipin mo yun kahit matanda ka na kaya mo pa rin makakeep up sa mga nauuso ngayon? Naalala ko pang napakarami niyang ipinost na picture. Mukhang pinagpuyatan at planong mabuti ang pag-ayos ng kanyang feed. Dinagsatuloy siya na napakaraming followers and likes, pero ang biggest flex ko ay ako lang nag-iisa sa followings niya. But seriously, hindi mo lang sumagi sa isip ko na suntukin siya. Arya! Pagbabalik niya sa usapan at mas lalo ako naging interesado. Why so? Hindi naman sa gusto kong suntukin niya si Elias, pero kasi siguro kung yung dating Carlos ang kaharap ko ngayon, baka kung ano na ng salitang inaasok ka sa akin ngayon. Baka kagaya ng ibang lalaki ay pinaiwas na niya ako at pinaghiwalay na lumapit sa kaibigan ko. I owe him a lot, Arya. He saved you. He took care of you and our son. Kung wala siya at ang nanay Vicky, hindi ko na alam kung anong hirap ang naranasin mo lalo na't buntis ka noon. Nagtuloy-tuloy ang litanya niya at kitang-kita kong sinseridad sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tila mayroong mainit na kamay ang humaplos sa aking puso at gusto ko siyang yakapin sa mga oras na ito. Oo, mahal ko si Carlos noon. Pero, hindi ko may pagkakailang mas nagugustuhan at mas napapanga ako ng Carlos na nasa kasalukuyan. Tumagal pa ang pag-uusap namin hanggang nakaramdam ako ng antok. Malalim na ang gabi nang tapusin namin ang tawag. At matapos ko maghanda para sa pagtulog, ay nagtipa muna ako para sa kanyang mensahe. To Carlos, kinikilig pati itlog. Navarro, good night. Sleep ka na. Huwag ka masyado magpuyat sa pagtatrabaho. After I hit the send button, nilagay ko sa ilalim ang una ng aking phone. Buong akala ko hindi na siya magre-reply dahil hindi naman siya pala text na tao. Pero nagulat ako nang wala pang ilang minuto ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking phone. Carlos, kinikilig pati itlog, Navarro. Kumunot ng aking noot pa ulit-ulit binasa ang mensahe niya pero wala talaga akong maintindihan. Marin ako nagtipa ng reply. Kinikilig pati itlog, Navarro. What's the meaning of that? Saan mo natutuhan yan? I hit the send button again at wala pang 3 minuto, muli nag-vibrate ang phone ko. Kinikilig pati itlog, Navarro. Louie taught me that. Isa na yan daw ang nauuso sa panahon ngayon para hindi ako magbukang matanda. It's cool naman though. I don't know the meaning behind those abbreviations. I shut my eyes tightly and massaged my temple. Para bigla yata sumakit ang ulo ko. Mimi ganda, what time po uwi si Papa Pogi? Hindi ba po naka-ready ang mga clothes niya eh? Tanong ni Asher pagkapasok niya sa harap ng kwarto. Natigilan ako sa paglilagay ng mga damit sa maleta at nagkatiginan pa kami ni Carlos. Nang ibalik ko yung tingin sa anak namin at tukanga pa rin ito at nag-aabang na sagot sa amin. Sinubukan kong ibuka ang bibig para magsalita pero wala akong mahanap na tamang kataga. Paano ba kasi sasabihin sa kanya? Kapag nalaman niya, tiyak na iiyak siya ng sobra. Ayaw pa naman ni Carlos na umiiyak si Asher dahil naiiyak din siya. Papa, call mo na siya. Anak, I called him in a low voice as I bit my lower lip. Sinenyasan ko siyang lumapit sa akin na siyang ginawa naman niya. Inalalayan siya ni Carlos na umakit sa kama at umupo sa aking kandungan. Pansamantala muna naming binitawan ang aming ginagawa at ibinigay ang buong atensyon sa anak namin. Sasabihin namin sa kanya ang totoo na hindi namin kasama si Elias at Nanay Vicky patungo Maynila.
Di na baling umiyak siya at masaktan sa katotohanan, kaysa naman hayaan siyang maging masaya sa kasinungalingan. Ayaw namin ni Carlos na lumaki siyang iniisip na ayos lang ang hindi pagsasabi ng totoo. Son, your Papa Elias is not coming with us. Marahang sabi ni Carlos at inabot ang pisngi ng bata. Kumunot ang noon ni Asher sa pagtataka. Ano pong ibig sabihin nun, Papa? Sinulyapan akong muli ni Carlos bago tipid ng umiti sa anak namin. Si Papa Elias mo, may iwan siya rito. Hindi natin siya kasama pagbalik na Maynila kasi nandito ang trabaho at ang buhay niya. E di bigyan siya na ng bagong trabaho at buhay doon, Papa? Pagmamaktol pa ni Asher at nagsimula na nga na manubig ang mga mata. Umawang ang labi ni Carlos. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano, pero kitang-kita ko ang pagpipigil mula sa kanya. Bago pa siya magsalita, naunahan ko na. Anak, hindi ganon kadaling gawin ang sinasabi mo, saad ko. At di na nga kami nagulat na magsimula na siyang umiyak ng umiyak at di na namin siya mapatahan. Ginawa ko na yatang lahat ng pang-utos sa kanya pero wala pa rin talagang epekto. Bumuntong hininga si Carlos. Kinuha sa kandungan ko si Asher upang paupuin sa kanyang hita. Carlos hugged our son in a gentle way. Marahan niyang pinupunasan ng mga luwang lumalandas sa pisngi ng anak namin. At paulit-ulit niyang hinahalikan ang bawat sulok ng mukha ng bata. Kitang-kita ko ang buong pag-iingat sa kanya mga mata. Maging ang lambot ng kanyang titig na para bang anong oras ay mababasag din siya. Stop crying, son, he uttered as if he was deep pain too. Inangat ang baba ni Asher, pilit pinagtama ang paningin nila. Promise sa'yo ni Mama at Papa babalik tayo dito kapag hindi busy, kahit every summer, Christmas or New Year. Ngumuso si Asher at mapanuring tumitig sa ama niya. Sinisiguradong totoo ang sinasabi at di lamang siya inuuto. Promise po? Carlos wet his lips before nodding. Promise, anak, and you are free to do video call when you miss them. Hindi mo po ako pagbabawalan, Papa? Pwede ko pa rin kausapin si Papa Elias. Of course, son. Pwedeng-pwede. Bakit naman kita pagbabawalan? He is your father too. A tiny smile formed on Asher's lips as he hugged his father. Thank you po, Papa. Ashley loves you so much. Carlos sighed dramatically as he tightened her embrace. He kissed our son's forehead, and when our gaze met, I could see the overflowing love reflecting through his dark hooded eyes. I love you immensely, he muttered back to Asher, but not leaving his stare at me. My heart thumped in joy when I felt he also said his words to me. Ngumiti lang ako sa kanya at muling nagpatuloy sa ginagawa. Konting tiis pa, Carlos. Marami pa tayong kailangan ayusin. I know that when the right times comes for us, everything will be worth it. At sana nandyan ka pa rin. Sana hindi ka mapagod sa akin. Di rin naman nagtagal na tapos ang pagdadrama na mag-ama. Lumapit na ulit sa akin si Carlos para tulungan ako sa pag-iimpake, habang si Asher naman nakikigulo lang. Inayaan lang namin siya at paminsan-minsan nakikipagkulitan din sa kanya. Hindi ko nadadalhin lahat ng gamit, Azzy. Masyado kasing madami. Mas maganda siguro kung ipamigay ko na lang. Tumango siya at ngumiti. Marahang hinawi ang hibla ng aking buhok na maharang sa aking mukha. That's a good idea. Nasa bahay pa rin naman ang mga damit mo. Walang nabawas, walang nabago. I can buy my new baby clothes if she wants to. He asked me and I was about to shake my head when Asher called our attention. Mimi, Papa, what's this? Kuryoso niyang itinaas ang isang pamilyar na box at halos sabay kaming napasinghap sa gulat ni Carlos. The dildo we bought from Cara. Mabilis lumapit sa kanya si Carlos para agawin yon sa kamay ng anak namin. Tinago niya yon sa kanyang likod habang di alam kung paano ipapaliwanag. Pareho kaming awang ang labit pinagpapawisan na malamig. Son, that's nothing. Is that a toy, Papa? Inosenteng tanong ng bata. Palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Yeah, toy yan. Toy namin ni Papa. I answered exaggeratedly and faked a laugh. Pinandakin ko ng mga mata si Carlos at ako naman niya agad ang ibig kong sabihin. Tumawa rin siya ng peke. Nagtataka man tumango sa amin si Asher pero kapag kuwan, muling nagsalita. Can I borrow po? Gusto ko lang po mag-play. Anak, hindi pwede. At saka bakit niyo po ako sinasali kapag nagpe-play kayo? He went, which made us more dumbfounded. Dumating na ang araw ng pag-alis namin. Habang nakasay sa bangka, tahimik lang ako nakatanaw sa isnang minsan naging tahanan namin ni Asher. Umaasa ko na kahit isang saglit lang, kahit sa malayo makita kong kaibigan ko pero hanggang sa tuloy na kami nakalay, walang Elias na nagpakita. Malungkot ako pero iniisip ko lang na hindi pa naman ito ang huli.
Katulad ng sinabi ni Carlos, babalik pa rin naman kami dito kapag may libreng oras. Bumaba kami ng bangka na makarating na kami sa isa pang isla na may sentralisado. Pumasok kami sa isang private establishment na pagmamayari ni Lizzie at sa rooftop ng gusali naghihintay ang helicopter ni Carlos. Good afternoon. Formal na bati sa amin ni Lizzie. Seryoso ng kanyang mukha pero lumambot ang kanyang mata nang titigan niya si Asher na buhat-buhat ko. Good afternoon, baby. She pinched my son's fluffy cheek. Medyo may kalakasan ang kanyang boses dahil nga sa ingay na rin ng helicopter. Sinikop niya ang kanyang buhok na nililipad ng malakas na hangin. Ganda hapon, tita. Asher curtsied and giggled. Kitang-kita kong pagkinang ng mata ng babae, pati ang pigil niyang ngiti. Ngumiti ako sa kanya at bahagyang gumuyo ko bilang paggalang. Magandang hapon. Nilingon ko si Carlos at tumungo lamang kay Lizzie bago ibaling ang tingin sa piloto para kausapin. May 3 lalaki sa malubong sa amin at kung hindi ako nagkakamali, sila ang ABC, Albert, Bogart, and Carding. I murmured their name. They greeted and bowed their heads in unison, and I just stared at them, amazed, since it's been a long time since I saw them. Carlos faked a laugh while staring at me. Nang maagaw niyang atensyon ko, ngumuso siya at pinagtaasan ako ng kilay. Binalik ang paningin sa 3 lalaki na kasalukuyan, kinukuha ang gamit namin para dalhin sa loob ng helicopter. Carlos leaned closer to my ears and whispered, Baby, I'll just talk to the pilot. Tumango naman ako. Inaplos niyang aking likod at pinisir ang ilong ng anak namin na manghang-mangha sa nakikita. Wow! The airplane is so big but maingay so much. Wala ba siyang silent mode, Mimi? Umakto pa siya nagtatakip ang tenga habang nakasimangot. Nagkatinginan kami ni Lizzie at sabay na natawa. My gosh, it is so adorable and so innocent. I know, right? I laughed. Nag-usap muna kami ni Lizzie tungkol sa mga bagay-bagay habang hinintay si Carlos sa pag-check ng lahat ng parte ng helicopter. Kasama pa rin niya ang piloto. He was being meticulous again. Kung marunong lang siyang magpalipad, malamang siya na ang gumawa para nang masiguro ligtas kami. Lizzie, salamat. She was playing with my son but paused for a minute and raised her brows at me. For what? Sa lahat ng payo at sa mga ginawa mo sa amin na nasa isla ko, I told her softly. All of the people, ikaw ang hindi ko inaasahan na makakatulong sa akin. Di naman lingid sa kaalaman ng lahat ng mga hindi magagandang pinagsamaan at nasabi namin sa isa't isa. Matunog siyang umisi at umiling. Wala yon. Ginagawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Tugon niya. I smiled at her. Salamat pa rin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa ako mamumulat. Hindi pa ako magkakaroon ng tapang. Thank yourself then. I only gave you advice and it's still up to you if you're gonna listen or not. And fortunately you did. Wala na nagsalita pa sa aming dalawa. Pareho lamang kaming nakatitig kay Asher na tumakbo na sa kanyang ama at tinutulungan siya na pumasok sa loob ng helicopter. Nilingon ako ni Carlos. Sila niya sa naalis na kami at umayos na ako ng tindig. I guess everything is settled now? Mauna na ako umalis sa inyo. I have an important meeting in a few minutes, Lizzie said. She stood up straight, turned her back at Carlos, and was ready to leave when I called her name again. Tumigil siya sa paglalakad pero hindi na ako nilingon. Lizzie, si Elias. I whispered loud enough for her to hear. Nanatili lang siya nakatayo at di nagsasalita. Akala ko nga wala siyang balak pero nagulat ako na sumagot siya. Don't worry about him. He's safe with me. She answered and left. A faint smile escaped from my lips as a heavy part of my heart vanished because of the assurance she gave me.